So nandito po ako sa garden ni Sir Ramon. Kabibisita ko lang dahil kasi bibili ko ng spear mint sa kanya. Hindi ko alam na Pilipino siya pero sa marketplace ko lang nakita. At kung titingnan dito sa likod, ang daming mga ang ganda ng pagka-layout niya sa garden niya. Pwede kayo magtanim ng mga mustasa. So maliit yung space niya pero ang daming mga tanim na agad Patola, meron ding tawag dito, patani. So kayang mabuhay dito yun pero kailangan punlain. Hindi pwedeng i-direct na tanim. Magkukon muna kayo, pag winter pa, seedling muna kayo sa loob ng bahay. Okay, para mauna sa season na. Yeah. Yun, ang ganda ng mga ng pagka-layout niya. Yung maganda makakuha ng mga ideas dahil kasi nagsisimula pa lang. Pear. Ito mga may fruiting trees pa. Plums. May plum din. Yan, meron ng plums dito. Nakaka-enggan yung makakuha ng makita itong mga gantong puno sa maliit na square footage. Yan. Maganda to pag hinog na. Cherry? Anong klaseng cherry po to? Evans cherry. Ito yung sour cherry. Okay. Nakakain naman po to. Yeah. Yan, Saskatoon berries. Wow. May mga raspberry din sa mga interesado. Punta na kayo dito. Mga raspberry, may dalawang variety po ang binibenta nyo? So, red and yellow. Red and yellow. Tapos ito, spearmint. Nagbebenta din siya. Meron pa po kayo ibang binibenta? Or ano lang? So far, yan na lang ngayon. Medyo paglamig kasi kaya hindi masyado nakapagtanim. Pero yan, marami pa mga spearmint. Kaya punta na kayo dito kung sakali. Okay lang po, i-reach out kayo sa Facebook. Mag-reach out na lang kayo kay Sir Ramon sa Facebook. Ilalagay ko na lang sa description yung information niya at mag-usap na lang kayo. Itong cherry puno, pwede nyong ang galing pwede nyong i-shape yan para maging ano nyo. So nakadapo siya doon sa pinaka-trellis natong bubong. Ang galing na layout parang talagang nagiging walling siya. Habang maliit pa siya, itatali mo muna yung mga branch na gano'n. Itatali siya, no? Tapos pagka paunti-unti, lumalaki na. Okay. Sige po, Sir Ramon, pag na lang po, yun, mag-reach out na lang po kayo kung sakali man. At maraming salamat po. So, ito na yung dalawang halaman na nabili natin ngayon araw na to. So, itong isa na to, tawag dito is Jerusalem artichoke. Tama ba yung pagkasabi ko? Artichoke? Artichoke. At ito na may isa na to. Itong isa, itong maliit na to is yung spearmint na galing kay Sir Ramon. So tara, punta tayo na sa backyard at pakita ko sa inyo kung ano na itsura ng backyard habang dinadagdagan ng mga pangtanim at paunti-unti i-develop natin to para meron tayong mga dagdag pangsahog at pagkain. So ito na yung mga tinanim natin. Ayan na yung mga strawberry. Iba-ibang klaseng Japanese variety na strawberry. Tapos ito yung cocomelon. Medyo nalanta nga dahil kasi kalalabas lang. Ito rin yung iba. Ito yung beans. Medyo nalanta. Kaya tingnan natin kung magre-recover sila. Pero sa ngayon, ayan. Ito naman. Ito yung tinanim ko na strawberry from seed. Ibang variety naman yan. Yan, nagbubulaklak na siya. Mga mulaklak na. Tapos ito yung mga kamatis maninipes, kaya tingnan natin kung ano mabubuhay dito sa ganitong setup. Dahil nga bago pa lang, nag-experiment pa lang ako kung ano yung magandang
lakayin dito for next year. Pero ayan, mga iba-ibang klaseng heirloom variety na tomato itong tinanim ko ngayon. At ito yung Lincoln Peace ang tawag, heirloom variety din. As much as possible, gusto ko yung mga klase na heirloom variety dahil mint, klaseng mint siya. Sa mga nakakalam, mag-comment lang kayo kung ano to. Lemon balm pala tong mint na to. Yan yung mga tsura. Sa ngayon container garden lang tayo dahil kasi nga nagsisimula pa lang. Stay tuned lang kayo, makikita ko i-develop tong backyard na to para magkaroon tayo ng mga pandagdag sa na pagkain for daily use. Pero sa ngayon yun yung itsura. Nagtanim nga ako ng confree dito eh. Yung confree, bago kami career break sa Pilipinas, binigay ko doon sa isang kaibigan namin yung mga ilan na punla. Tapos humingi na lang ako ulit para makapagpatanim ulit dito sa backyard. Maraming benefits to dahil kasi mahilig ako sa mga organic gardening. Kaya as much as possible lahat natural yung tatry kong gamitin dito para lumaki yung mga halaman at sana magbigay ng mga malusog na sustansya para sa amin. So ito yung isa pang container na tinanim ko. Nilagyan ko ng dinosaur kale ang tawag dito or lacinato kale. Makikita nyo medyo malusog siya, maganda yung tsura. Hindi ko pa nasusubukan nga, hindi pa namin nasusubukan. Meron din tayong oregano dito, wild oregano yung tatawag dito. Tapos konting thyme. Kaya ayun, may garlic din tayong nakatanim. Titingnan ko kung gano'ng karaming harvest ang makukuha sa mga ganitong klase na setup. Sa mga interesado, mag-comment lang kayo. Ituturo ko sa inyo kung paano nagawa to at makikita nyo meron din ditong tubo sa sentro na nilagay ako. I-explain ko na lang sa inyo yan in the future kung ano ang purpose din. Kaya yan, sa ngayon, yan yung itsura. So I guess short video lang to sa update regarding sa pag-develop na itong backyard namin. So I guess until next time, bye!